Ayan, medyo malambing para hindi Huwag mo kong kakalimutan, ha? Ayan po. So once again, napakaganda po ng ating pag-awitan dahil ramdam na nga po natin ang ating pong pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ilang tulog na lang po. Natutulog po ba? Ayan, ilang tulog na lang po ay magpapasko na. So, meron po talaga tayong rason para mag-celebrate, para mag-rejoice. Kaya napakaganda po ng ating kanta na Joy to the World because the Lord has come. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Let's close our eyes and bow our heads and feel the presence of the Lord. Hallelujah, God. Kami po'y lubos na nagagalak aming Ama. Lord, pinapasalamatan ka namin, pinupuri ka namin, Lord. Lord, ikaw ang Diyos na buhay, tapat. At Lord, muli nagpapasalamat kami dahil, Lord, dumating ka, Panginoon, sa mundong ito upang, Lord, bigyan kami ng pag-asa at kagalakan, Panginoon, na kung saan, Lord, hindi matutumbasan ng kahit anong pera, kahit anong bagay. Dahil, Lord, yung pagdating mo, Panginoon, sa lupa, Lord, pagdating mo sa mundo, Panginoon, ay isang malaking regalo na, isang malaking kagalakan na po sa amin. Kaya, Lord, salamat, Lord. At sa oras na ito, patuloy po naming inaanayahan ang galaw ng banal mong Espiritu sa lugar na ito. Lord, ikaw po ang mangusap sa bawat isa. Lord, wala kang lalampasan. Kami po'y katagpuin mo. Gisingin mo ang aming diwa. Gisingin mo ang aming mga puso. Lord, buksan mo. At Lord, naway makita po namin ang kalooban mo. Maranasan po namin ang paggalaw mo, Lord. At hindi kami uuwi, Panginoon, na wala kaming daladalang salita mo na mapanghahawakan sa aming buhay. Kaya Lord, sa oras na ito, ano man din pong gawa ng kaaway, mga distractions, any lies, anything na hindi po galing sa iyo, Lord, anything na posibleng magbigay sa amin ng confusion, Lord, we rebuke this in Jesus' name. And we welcome your holy presence in this place, Lord. We declare the victory. We declare, Lord, na Lord, kami po'y kakatagpuin mo. Muli, Lord, kami po'y lubos na nagpapasalamat. You deserve the highest honor, praises, and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, mas malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Amen. Ayan po. So once again, ilang tulog na lang po ay magpapasko na. Tama po ba? Ano po ba ang mga nararamdaman po natin? Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha po ba siyang masaya? Mukha po ba siyang excited? O mukha po siyang kinakabahan dahil maraming mga inaanak. Andyan po yung mga inaanak po namin. And di ba, you know what, mga kapatid ko po sa Panginoon, every time po na darating ang Kapaskuhan, I believe mag-a-agree po tayo na marami po tayong emosyon na nararamdaman. Halo-halo. Meron pong excited, meron pong sobrang saya, merong mga nalulungkot, may mga naiinis, naiirita, ang dami na namang hugasin, ang dami na namang gastusin, di ba po? Meron naman pong mga kinikilig, ayan, meron akong kasama this Christmas, sana all, di ba po? At meron din naman pong mga masasaya dahil maraming pagkain. O, wag mong tingnan yung katabi mo. Diba? Maraming pagkain, maraming handa, at marami po na mga Christmas party, exchange gift, at yung mga inaanak sobrang saya. Tama po ba? Tama po. Ang dami pong mga emosyon na nararamdaman natin at wala naman pong masama dyan kasi normal po yan, normal. Pero you know what? Every time na naririnig po natin ang Pasko na naman, di ba po, nakakalungkot lang po because we all have a different understanding, paniniwala, mga tradisyon. Tama ba? Hindi lang po kahit Kristiyano ka na, meron ka parang mga tradisyon, may mga ginagawa ka na every Christmas at kung titingnan po natin, nakakalungkot mang isipin, pero nagkakaroon ng pag-fade or parang nabubura yung totoong diwa or totoong meaning ng Kapaskuhan. Or kung ano yung dapat na nararamdaman natin every Christmas. Mag-a-agree po ba ang lahat na I believe paulit-ulit na po nating nababanggit every Christmas, we are celebrating the birth of Jesus Christ, kapanganakan ni Jesus. Siguro nga po kahit nakapikit tayo, kaya po nating explain ang kapanganakan ng Panginoong Jesus. Tama ba? Kahit na hindi mo buksan ngayon ang Biblia, kapag tinanong ka, paano ba pinanganak si Jesus? Anong nangyari nung Christmas? Alam na alam po natin. Tama po, sa mga presentation, nativity, we know all of that. Di ba po? And
our stand na wala naman pong masamang mag-celebrate ng Christmas. Walang specific na date, but it's really parang great joy to celebrate Christmas. Di ba po? Kaya po, di ba po, gustong-gusto nating may Christmas party. Gustong-gusto nating may celebration. Kasi nga naman, pinanganak si Jesus. Di ba? Kaya dapat mag-celebrate tayo. However, you know what? Cliche man. You know what? Cliche man, na kung cliche, pero tuwing Kapaskuhan, nakakalungkot mang isipan dahil yung mga emosyon na nararamdaman natin sa ating inaanak, sa ating mga Christmas party, sa ating mga ginagawa, ay nababahiran or nabubura yung dapat na response na nararamdaman natin or ginagawa natin every Christmas. So ano po yung ibig kong sabihin? Later po malalaman po natin yan. Pero once again, you know what? After knowing na pinanganak po si Jesus, ano po kaya yung dapat po nating response? Di ba po? Hindi, alam natin, again, every Christmas, every December, ang lagi niyo pong maririnig ay pinanganak si Jesus, ni Mary, virgin birth. Lahat na lang po yan maririnig niyo sa mga messages, sa mga preaching. Tama po ba? Siguro nga naririnig na kayo, mamaya sasabihin niyo, ay, yan na naman, alam ko na yan eh. Di ba po? But you know what? This time, I want you to understand this, na after knowing kung ano yung nangyari ng Kapaskuhan, what should be our response? Ano yung dapat na ginagawa natin? Ano yung nararamdaman dapat natin? Ano dapat yung feeling na dapat nararamdaman natin kasi may pinanganak na Diyos na tagapagligtas sa mundong ito? You know what? At walang iba kundi, ang dapat na nararamdaman po natin is joy. Sabihin po natin, joy. Yan, mas malakas po, joy. Wala po si Joy eh. Yan, ebidensya na absent po si Joy. Di ba po? You know what? Isa pong malaking kagalakan na pinanganak po ang Panginoong Jesus dito sa mundo. Na you know what? Imaginein po natin kung hindi pinanganak ang Panginoong Jesus, ano po kayang kalagayan ng ating mundo? Tama po ba? Na it's okay to celebrate Christmas dahil sa pamilya mo or sa exchange gift na meron sa celebration nyo, sa Christmas party. But more than that, di ba po, ang joy o kagalakan na dapat po nating nararamdaman is nagmumula po sa Panginoon. Di ba po, knowing, thinking na merong Diyos na pinanganak para sa akin. Tama po ba? Isa siyang malaking kagalakan. And you know, bilang mga mananampalataya po ng Panginoon, naniniwala po ako na meron po tayong mga different understanding ng kasiyahan and kagalakan. Tama po, mabilis lang na understanding. Sabi po, ang kasiyahan daw o kaligayahan ay isang pakiramdam or emotion, feeling. Pero yung kagalakan ay hindi. Hindi lang siya more than sa feeling lang. Naglalak ako kapag ganito lang. Nagigets niyo po? Nakakuha po? Ang kaligayahan daw po or kasiyahan ay panandalian. Tama po, may mga masasaya, pero there are times, nagfe-fade yan. Panandalian lang, pero yung kagalakan, once na na-receive mo yan, panghabang buhay yan, walang hanggan yan. Nagigets po ba ako? Tulala po kayo ah. Ang kasiyahan daw po ay nakadepende sa mga bagay na kung saan masaya lang ako kapag binigyan ako nito. Pag hindi ako binigyan, hindi na ako masaya. Pero ang kagalakan, walang ibigay sa'yo, kahit ano, or kahit anong regalo na wala kang matanggap, may kagalakan ka pa rin. You know what? Yan po daw, ang kaligayahan nakadepende sa pangyayari, ngunit ang kagalakan ay regalo mula sa Diyos. At ang kaligayahan or kasiyahan ay makamundo. Pero yung atin pong kagalakan ay nagmumula sa Panginoon. So it's holy, banal. So you know the difference. Na, you know what, sa pagpapatuloy po ng ating mensahe, I want you to evaluate. Yung nararamdaman ko po ba ay kasiyahan lang or kagalakan? Dahil kung hindi kagalakan yung nararamdaman mo, this is the time to ask the Lord, Lord, bigyan mo ko ng ganitong kagalakan. Okay po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Nagagalak po kaya yan? Nagagalak po kayo? Tanungin mo naman, sabihin mo, mukhang natutulog agad ah. Nagagalak ka ba? Nagagalak ka ba? Ayan. So again, wala pong masamang maging masaya, pero bilang mga mananampalataya, ang dapat po nating dinedesire is not just happiness, but definitely joy from the Lord. Yung kagalakan na mula po sa Panginoon. That's why it's a great message this Christmas na joy to the world.
Di ba po? Joy to the world. The Lord has come. The reason bakit ka nagre-rejoice, bakit ka ang saya, or yung kagalakan ay meron ka dahil the Lord has come. Tama ba? And you know what? Based po sa ating trivia lang po, yung ating kanta daw po na Joy to the World is isang tula na kung saan ang pinagbasihan daw po is nasa Biblia. In Psalms 98, sa bahay niyo lang po basahin. Nasabi po, ang pinakamensahe daw po ng Joy to the World, yan, or nung nasa Psalm 98, is tungkol po sa pagliligtas ng Panginoon. It talks about God's salvation. At hindi lang po basta nagagalak tayo sa pagdating niya, but it's a preparation sa muli niyang pagbabalik. You know? Kaya po kailangan nating magalak. And makikita po natin sa chorus ng Joy to the World, it really proclaims that all creation will rejoice once na bumalik ang Panginoon. So we're not just talking about the first coming of the Lord, but even the second coming of the Lord. Na kung saan, kung tayo ay nagalak nung dumating ang Panginoon, dapat din po tayong naghahanda at nagagalak dahil inaantay natin ang pagbabalik niya. Hello? May kausap po ba ako? May kausap po ba ako? You know what? Isang maganda po itong paalala na ang dahilan kung bakit pinanganak si Jesus ay definitely para po iligtas ang sanlibutan. Magbigay ng pag-asa. And ine-encourage din po tayo that while we are here on earth, is we are preparing sa muli niyang pagbabalik. Kaya dapat yung kagalakan, kung totoong may kagalakan ka, ay nananatili dapat yan. Diba? Sa ating mga puso. Kaya sa pagbabalik ng Panginoon, the question is, ano kayang aabutan niya sa atin? Tayo po kaya ay may kagalakan or just happiness na alam mong anytime magfe-fade. It's a reminder that the joy of your salvation dapat until now nandyan yan. Di ba po? Kaya po, that's why our prayer this Christmas is to bring back the joy of Christmas, our Master and our Savior. You know, nung nakaraan ko lang din po nalaman na ito po pala ang meaning ng Kapaskuhan, sabi po ni Brother Joey, na Christmas, Christ, Master, and Savior. Tama po ba? Yan, okay. Na nagpapaalala po sa atin that the Lord has come, na sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, makikita niya tayo na may dala-dala tayong kagalakan sa ating mga puso. Kaya, you know what? Yung joy, once again sabihin natin, joy. Mas malakas. Mas malakas. Mas malakas. Joy. Ayan. You know what? Sabi po, Galatians 5:22-23, alam kong kabisado po ng ilan to, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito po ang mga bunga ng banal na Espiritu na dapat meron po tayo. Tingnan mo yung katabi mo, meron kaya siya niyan? Yan, joke lang po. Wala po husgahan, walang husgahan. You know what? Ang kagalakan, ito po, tingin po kayo sa akin. Na once na tinanggap mo ang Panginoon, you know what, hindi mo kailangang pilitin na kailangan may kagalakan. Like, pilitin ko, kailangan may kagalakan ako. You know what, kahit hindi mo siya pilitin, kusa siyang magre-reflect sa buhay mo. Na kaya may mga tao po dito sa church na kahit walang pera, walang boyfriend, walang asawa, walang anak, makikita mo yung kagalakan. Bakit? Dahil meron silang Panginoon sa buhay. And yun po dapat yung nakikitang response natin, knowing na meron kang Jesus sa buhay mo. Tama po ba? Dahil yan ay bunga, fruit of the Spirit. Hindi po natin i-discuss lahat ng fruit of the Spirit, pero magfo-focus tayo sa salitang joy. You know what? Mga kapatid, ang kagalakan ng Panginoon ay kagalakan na nagmumula sa pagkakilala po natin sa Diyos. Pananatili natin kay Kristo at pagiging puspos ng banal na Espiritu. You know what? The reason why may mga tao po na kahit napapagod na sila, nagpapatuloy sila sa paglilingkuran, diba? Ginagawa pa rin nila kahit walang bayad. Bakit? Because there is joy in their heart habang ginagawa nila yon. At yun yung tanong, this Christmas, yan po kaya ang nararanasan pa rin natin. Nag-e-end na po yung year. Di ba po, baka isa ka na, di ba na nakakalungkot, may mga miyembro po tayo, hindi natin sa inuusgahan, pero baka sila po ay napapagod, di ba, nalalayo sa Panginoon, nangangailangan na maibalik yung
kagalakan sa kanilang puso. Di ba po? Upang makasama po ulit natin sila sa paglilingkuran. And that's our prayer. Pero bago natin ipanalangin ang iba, ipanalangin din po natin yung ating mga sarili. Where is my joy of my salvation? Are you getting my point? Sa likod po, meron pa po bang nakikinig sa likod? You know what? Sa ayaw mo, kusang lalabas yan, lalo na kung totoo mong tinanggap ang Panginoon. Hindi po yan questionable sa'yo. Dapat makita yan sa iyong buhay. And you know, napakahalaga po ng salitang joy. Dahil even in the Bible, Luke chapter 1, verse 28, nung time na ipapanganak ang Panginoong Hesus, nung sinasabi pa lang yung good news kay Mary, ang una agad na sinabi ng anghel, sabi po dito, sabay-sabay nga po nating basahin. In 1, 2, 3, go! Amen. Ano pong sabi dyan? Magalak ka. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, magalak ka. Gusto kayong niyuyog-yog. Magalak ka. Sabi po dyan, sinabi po ng anghel yun kay Mary, di ba po, habang sasabihin niya yung good news, magalak ka. Bakit? Kasi he is actually sharing or nagbabalita siya ng magandang balita. And dapat siyang magalak. Bakit? Di ba po, makikita po natin na hello, gagamitin ka ng Lord. Di ba? Hindi naman tayo karapat-dapat pero gagamitin ka ni Lord, kaya magalak ka. It's like saying that doon kay Mary. Kaya sabi niya, magalak ka. Sinabi ng anghel yun to prepare Mary dahil gagamitin siya ng Panginoon. Nagigets po natin? That's why ito dapat po ang initial response. The moment na nalaman mo na, meron palang Diyos na tagapagligtas. Diba po, magalak ka. You know what? Luke chapter 2, verse 10 to 11. Sabay-sabay po ulit nating basahin. In 1, 2, 3, go! Ay, isa pa po. Sabay-sabay nating basahin. In 1, 2, 3, go! Ang Kristong Panginoon. Amen. Ito po yung panahon na kung saan, nandun pa din po, na nung time na binalita na ipapanganak ang Panginoong Hesus, dinefine ang Panginoong Hesus na isang malaking kagalakan. Hello, malaking kagalakan, and definitely, Jesus is the source of the joy na nararamdaman ng mga wise men na papunta pa lang kay Jesus. The moment na nakita nila ang bituin, ano pong naramdaman nila? Isang malaking kagalakan. Matthew 2:10, when they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. You know what? That's the initial response, the moment na nalaman mo na nandyan na ang Panginoong Hesus, okay? Yung pinaka-hinihintay natin, nandyan na. And yun po yung naramdaman ng mga magi, tama po ba yung pronunciation ko? Yung mga magi, yung wise men. Di ba po? Ang kanilang unang naramdaman, nung makita pa lang nila yung bituin na nandoon, kung nasaan ang bata, anong unang naramdaman nila? Joy. And you know what, sa atin po, the problem is dahil every year, sineselebrate na natin, nawawala na yung joy every time na dumadating ang Kapaskuhan. Parang nawawala ang bituin. Di ba po? Ang bituin ay napupunta kay Santa Claus, napupunta kay Jose Marichan, napupunta kay Ninong at Ninang, napupunta kung kani-kanino. Pero ang bituin ay dapat na kay Jesus, star ng Pasko. Di ba po? You know what? Mga kapatid, the question is, Sister Nika, bakit ako kailangang mag-rejoice? Bakit ko kailangang magalak na pinanganak si Jesus? And you know what? The reason why, bakit yan dapat ang maranasan mo? Because one thing, the fulfillment of the prophecy, nangyari. You know what? Way back, Isaiah chapter 7, verse 14. Sabi po dito, dahil dito, ito po ay propesiya sa Old Testament na nangyari. Diba po, sabi dito, dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel.
You know what? The moment na pinrophesy ito, definitely, ang mga tao noong Old Testament, they are excited. At hinihintay nila na mangyari yon. And pag nangyari yon, it proves Jesus' existence. Tama po ba? Kapag nangyari ang propesiya, definitely, di ba, isang malaking kagalakan. Dahil knowing na tama pala yung pinananampalatayanan ko. Tama pala yung iniintay ko. At yun yung naramdaman ng mga Magi. Why? Kasi ang tagal nilang iniintay at nalaman nangyari. Kaya isang malaking kagalakan sa kanila. Na malaman na merong kasiguraduhan ang kanilang kaligtasan. And joy is the initial response once na malaman mong nandyan na ang matagal mong iniintay. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? There's a lot of prayers, diba? Until now na pinapanalangin mo. At once na nakuha mo yan, malulungkot ka ba? Ay, bakit naman nakuha ko to? Pinag-pray ko to, bakit? Diba po, hindi ganun ang response natin. Definitely, ang isang bagay o panalangin na pinapanalangin natin na nakuha natin, isang malaking kagalakan po sa atin. Hello? Diba po? And joy is the initial response once na malaman mong nandito na ang magliligtas sa sanlibutan, ang tutubo sa ating mga kasalanan. Sa Old Testament, sabi sa Isaiah 9:6, sapagkat isinilang ang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. And it proves that ito po'y nangyari. Tama po ba? Kung magbabasa po kayo ng Biblia at kung maghahanap kayo ng proof na totoo si Jesus, Jesus is a real person and Jesus is a real God. Hello, mga kapatid. Di ba po, ito pong mga propesiya in Old Testament, it really predict the Messiah na darating. At nangyari. Kaya isang malaking kagalakan, the Lord has come. And lahat ng mga prophecies sa Micah 5:2, sa Isaiah 7:14, Genesis 49, sa bahay niyo na lang pong basahin. Genesis 49:10, Isaiah 61, lahat po yan ay nangyari. Ano pa po ang pruweba para lang maniwala ka na may pinanganak na Jesus dito sa mundo? That's why the moment na nalaman mong totoo si Jesus, kasi po maraming mga hindi naniniwala sa Pasko. Maraming hindi naniniwala kay Jesus. That's why right now, the moment na nalaman mo, lahat tayo nandito, na totoo si Jesus, kailangan bang malungkot tayo? Diba? Isang malaking kagalakan. And that should be our response. Because it proves the existence of Jesus. It proves na totoong pinanganak si Jesus at totoong siya ang Messiah. The long-awaited Messiah. You know what? Kaya po, once again, joy to the world, the Lord has come. Joy to the world, the Lord has come. Di ba po? Kaya ngayon po, the moment that, ngayong sinasabi po natin na, okay, eto na, dumating na ang Panginoon. The question is, paano po tayo magre-response dito? How can we express our joy? Diba? How can we express yung kagalakan natin na knowing na dumating ang ating tagapagligtas? Diba po? Hanggang pandinig na lang ba? Hanggang sa mga Christmas carols na lang ba? You know what? To bring back. Yung title po pala natin is to bring back the joy of Christmas. And to bring back the joy, di ba nahuli yung title? To bring back the joy of Christmas is first thing is to bring back our heart to worship God. Once again, sabay-sabay po nating basahin in 1, 2, 3, go! Basahin po natin ng may kagalakan. Sige po, 1, 2, 3, go! Amen. You know what, mga kapatid, the moment that you accepted Jesus Christ, you know, meron tayong tinatawag na joy of our salvation. Tama ba? Kaya kahit hindi ka piliting sumamba sa Panginoon, gagawin mo. Tama ba? Because yan ang reflection, yan po ang initial response ng nagagalak sa kanyang kaligtasan. Na hindi pa lahat nakakarinig niyan. And the moment na ikaw ay biniyayaan ng Panginoon nito, di ba po, our initial response is to worship God, to honor God, sambahin siya, not just sa atin pong pananambahan sa praise and worship, but in everything na ginagawa mo. Di ba po?
whether you eat or drink, anything na ginagawa mo, nagbabasa ka ng Biblia, nananalangin ka, nagtatides and offering ka, pagsamba. Diba po, lahat ng ginagawa mo dito, if ginagawa mo yan para sa Panginoon, pagsamba. But the problem is, once na nawala po yung joy, nawawala na din po ang puso ng pagsamba. Kaya po maraming umaalis ng church. Marami pong tumatalikod sa Panginoon. Bakit? Wala nang joy. Posibleng gumagawa sila, posibleng gagawin po nila yan. Pero pag wala nang joy, ang sakit sa loob niyan. Puro reklamo na yan. Puro pangit, negatibong salita na maririnig mo dyan. Bakit? Kasi wala nang joy. Tama po ba? And I hope, right now, kung ikaw man ang nakakaranas nito, this is the time. Ang kagandahan po, the Lord can restore our joy of our salvation. You know? Sabi po, you know what? Sabi po dito ng mga Magi, Matthew 2:10-11, sabi po dito, ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Ano pong response ng mga Magi? Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Hello. You know what? This Christmas, I know na marami po tayong ginagawa. We are so tired. Ang dami natin, we are so busy, di ba? Lahat po tayo abala. Pero isa po sa mga bagay at bunga ng ating kagalakan sa puso is ngayong Kapaskuhan, isa po sa mga bagay na dapat po nating gawin ay sumamba sa Panginoon. You know what? You know what? Nakakatuwa pong malaman na the moment na inaccept mo ang Panginoon, di ba, the first time na tinanggap mo ang Panginoon, di ba, lahat ng gawain sa Panginoon, lahat ng ministry gusto mong pasukan, kasi ganun yung joy mo, ganun yung kagalakan mo. Di ba po, na parang kahit na napapagod ka, wala kang tulog, gagawin mo to kasi para sa Panginoon to. Pero as time goes by, nakakalungkot mang isipin, nawawala yung joy. Bakit? Kasi nalalayo sa Panginoon. Nawawala ang joy ng ating salvation dahil pinipilit po nating lumayo sa Panginoon. Ang joy of salvation ay mananatili kung mananatili ka din sa source ng joy. And walang iba kundi si Jesus yon. Kaya the moment na lumayo ka sa Panginoon, nawawala ang kagalakan sa iyong puso. Posibleng naglilingkod ka dito dahil required ministry head ka, required dahil worker ka, pero wala nang kagalakan. At mararamdaman yun ng mga miyembro, mga kapwa natin mananampalataya. Bakit? Kasi maririnig ka eh. Ano ba yan? Ako na naman yung maglilinis, ako na naman yung magsasayaw, ako na naman yung ganito. Puro reklamo. Kung puro reklamo na ang lumalabas sa ating mga bibig, baka wala ng joy. Wala ng kagalakan. Baka meron na tayong nakakalimutan. Lumalayo na tayo sa source ng ating joy. You know, tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, huwag ka nang magreklamo. Joke lang po. You know what? Ang lahat po ng ating ginagawa dito ay ating pagsamba. Class 101, alam ninyo ito na ang pagsamba ay ating pong pagpapasalamat sa Diyos. Di ba po, na-announce kanina ni Ella, Thanksgiving. Yung Thanksgiving po, wag kang magbibigay kung hindi lang din bukal sa loob mo. Dahil ginagawa po natin ang Thanksgiving Sunday to honor the Lord, di ba po, sa lahat ng ginawa niyang kabutihan sa buhay natin. Di ba? Na sa simpleng walis, sa simpleng bunot, sa simpleng tubig, or anything na bibigay mo, di ba kulang pa dyan yung mga binigay na pagpapala sa iyo ng Panginoon. That's why, di ba po, ang ating pagsamba ay pagpapasalamat natin sa Panginoon. Anything na ginagawa mo, anything na binibigay mo sa Panginoon, it's all act of worship. It's all acts of service natin sa Panginoon. Kaya nga po, nandito tayo mga kapatid, to set your expectation, wala po tayong bayad dito. Pag umatin ka ng church, may magbibigay po ba sa inyo ng 1,000? Diba? Kung meron, sabihan niyo po ako. Diba? Wala po. Bakit po? Kasi umatin ka dito para sumamba sa Panginoon. Diba po? Mapapagod ka, pwedeng, diba? Matutulog ka na lang sana sa bahay, pero nandito ka. Bakit? Kasi gusto mong sumamba sa Panginoon dahil kagalakan sa iyo ang pagsamba sa Panginoon. Hello? You know what? Kaya nga po, the moment na naglingkod tayo sa Panginoon, it's actually, dapat merong puso.
Di ba? Puso ng pagsamba. Kasi kung walang puso yan, isang malaking ano po yan. Kung walang puso yung ginagawa mong paglilingkuran, anytime pwede kang bumitaw. Anytime pwede kang umalis. Tama po ba? Hello, mga kapatid. Dahil isang malaking kagalakan ang mapaglingkuran sa Panginoon. Kaya nga po, nung naalala niyo po nung anniversary, di ba, ang dami po nating ginawa, lahat puyat, lahat pagod, tama ba? Pero bakit natin tinuloy? Di ba? Kasi ito po yung time natin ng pagpapasalamat sa Panginoon. Tama ba mga creative arts, walang tulog sa sakit ng katawan, praise and worship, walang tulog, puyat. Di ba po ang mga kitchen, ang mga staff, lahat. Mga puyat, mga pagod. Pero ginawa po natin yan dahil kahit napagod tayo, isang malaking kagalakan na maging parte ng selebrasyon na ito. Tama po ba? And even Christmas Day, Christmas month, or Christmas season, this is the time na ito yung dapat na nararamdaman natin. Sa kabila po ng mga nag-aagaw ng kagalakan po natin, we still need to rejoice. Why? Because the Lord has come. Because the Lord gave us the joy na hindi natin mahahanap sa ibang tao o sa ibang bagay. Tanging makikita at mahahanap, makukuha lang natin sa Panginoon. Pero once na nawala po ang puso natin po sa ating pagsamba, you know what? Nawawala na din po yung joy sa ating mga puso. And yan po ang isang paalala po sa atin. Sabi po sa kanta ng Joy to the World, may part po doon that, let every heart prepare Him room. Tama po ba? Let every heart, we are talking sa lahat, para po sa lahat, na kung tatanungin kita, meron pa bang puwang, merong kwarto pa ba ang Panginoon sa puso mo? May puwang pa ba ang Panginoon sa puso mo? Dahil kung wala ng puwang, definitely sa pagsamba mo, wala, latang ano lang yan, maingay na lata lang yan kapag nagsumamba ka sa Panginoon. Pero once na binigyan mo ng space ang Lord in your heart, di ba po, you will experience the joy na hindi mo pa nararanasan dahil mararanasan mo lang ito sa Panginoon. Sabi po dito, mananatili ang joy kung mananatili ang Panginoon sa ating puso. Ephesians chapter 3, verse 17. Sabay-sabay po nating basahin. In Ephesians, meron po ba? Ephesians chapter 3, verse 17. Ayan, kung wala pa ko na lang po pala. Meron po. Wala. Ayan, sabi po dito, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. That's why, kung makikita po natin, di ba po, sabi ko po kanina, mararanasan mo yung joy, yung kagalakan, the moment na nakakonected ka, connect ka sa Panginoon. And the moment na inalis mo yung connection mo sa Panginoon, pasensya na po, pero the reality is nawawala yung kagalakan. Tama po ba? Mag-a-agree po ang ilan sa ating nakaranas na mag-backslide, nakaranas na lumayo sa Panginoon. Di ba po? Ang sakit sa dibdib na parang walang-wala ng kagalakan. Even magbibigay ka man pero wala na sa loob mo. Tama po ba? Di ba po? Yan ang nararanasan ng mga taong hindi nananatili sa Panginoon, na lumalayo sa Panginoon. Kaya po kung babalikan po natin yung mga Magi, the moment na nalaman nila na nandito na ang tagapagligtas, si Jesus. Di ba po? Ano pong response nila? They worship Jesus. Nagpatira pa sila, sumamba sila kay Jesus. Even si Simon, yung na-preach po ni Pastor, even the angels. Di ba po? Ang bunga, dahil po ang bunga ng kagalakan sa ating mga puso ay hindi lang po basta makita yung ngiti sa ating mga labi. Ang bunga na the moment na malaman po natin yung good news na ito, the automatic response sa ating buhay is worship. Pagsamba. Tama po ba? May pera ka, wala, pagsamba. Di ba po? Wala kang handa sa Pasko, worship. You will still worship the Lord. Why? Kasi meron kang kagalakan sa iyong puso. Tama po ba? Si Simon po, nung nakita si Jesus, bakit niya winership? Diba sinamba si Jesus? Well, in fact, kakapanganak pa lang po ni Jesus. Tama po? Diba po? Hindi ba nangyayari yung mga ibang prophecy? Pero alam niya na ito po ay katuparan ng propesiya, katuparan nung kanyang matagal nang iniintay. Diba po? Kaya ang kanyang initial response ay pagsamba. Diba po? Once again, you know what?
kung totoo yung pinananampalatayaan mo, I believe, hindi ko po kailangang sabihin everyday sa inyo or kung sino mang mga pastor o leader na sabihin, uy, dapat may joy ka. Uy, dapat, bakit nagkakaganyan ka? Uy, joy. Lord, the Lord has come. Hindi ko kailangan sabihin because the moment na alam mo sa puso mo na tinanggap mo ang Panginoon, it's an automatic reflection in your life. Tama po ba? May kausap pa po ba ako? Sa likod po. Meron pa po ba akong kausap sa likod? Amen. Ayan. We have a lot of reasons to rejoice and to worship God. Dahil once again, bunga po yan ng banal na spirito at hindi mula sa tao. Hindi po yan bunga ng mga sitwasyon po natin sa buhay. Kaya as our response to bring back the joy of this Christmas, why not sama-sama po tayong sumamba sa Panginoon? Why not? Ito po yung panahon na kahit wala kang regalo, wala kang matanggap ngayong Kapaskuhan. Pero kung meron man, praise God, di ba? Pero kung wala ka mang matanggap na kahit anong bagay, hindi po yan ang basihan ng ating kagalakan. Ang ating basihan ng kagalakan ay knowing na isa po tayo sa nakatitiyak na sa langit tayo mapupunta. Isang katiyakan na makakasama natin ang Panginoon balang araw, na hindi na tayo magsasuffer dahil binayaran na ng Panginoon, tinubos na tayo sa kasalanan. Isa po siyang malaking kagalakan. Kaya kung ikaw ay hindi mo nararamdaman yung kagalakan, questionable yung pagtanggap mo sa Panginoon. Sino ang tinanggap mo? Di ba po? Are you getting my point? You know what? Kung tatanungin ko po kayo, ilang taon na po dito, ilang taon na po tayong sumasamba o naglilingkod sa Panginoon? Ilang taon na tayong mga Kristiyano? Di ba po? Hindi ko to tinatanong para i-judge. Pero you know what? May isa pong madalas tayong naririnig sa mga matatanda. Ang lagi pong naririnig ko sa nanay, tumatanda kang paurong. Tama po ba? Ako lang po ba? Tumatanda kang paurong. Di ba po? Lagi ko po yan naririnig sa kapag meron akong nagagawang hindi maganda, parang hindi ako natututo, parang hindi ako nagmamature, lagi ko yan naririnig sa magulang ko, oy, tumatanda kang paurong. Bakit po? Tama po ba yung understanding ko? Kasi parang hindi ka natututo. Parang hindi ka nagmamature. Parang walang nangyayari sa'yo. Di ba po? Same with our spirituality. Sa ating pong buhay, mananampalataya. Kung tatanungin ko kayo, ilang taon ka na sa church? Bakit until now, isa ka pa rin sa number 1 na reklamador sa simbahan? Disclaimer po, hindi po ako nagpaparinig ha. Pero you know what? Ako po magsasabi at ako rin po nasabihan ng Panginoon siguro nito. Ay anak, tumatanda kang paurong. The moment na nakakaramdam na ako na parang wala na sa puso yung ginagawa ko, parang nasasabihan ako ng Lord, oy, tumatanda kang paurong. Di ba dapat the moment na tumatagal ka sa paglilingkod, lumalalim ka, hindi ka tumatanda paurong. Di ba po? Kaya po sa atin po mga mananampalataya, di ba po, nung nag-uumpisa ka, isang napakasaya mo, di ba? It's isang malaking kagalakan. Pero as time goes by, tumagal ka na, parang normal na lang. Parang ginagawa mo na lang to as part of your responsibility. Kung wala nang kagalakan dyan, you need to ask the Lord, Lord, restore the joy in my heart. Ayoko pong tumandang paurong. You know what? To bring back the joy of this Christmas, first is to bring back the heart of our worship. Worship life. Worship is a lifestyle. Second thing is to bring back our heart to give. Sabihin po natin, give. Ayan, Sister Nika, ano ba yan? Pagbibigay na naman. Pero hindi ko po pwedeng lampasan ito. Dahil you know what, sabi po dun sa binasa po natin, balikan po natin yung binasa po natin, Matthew 2:10-11. Once again, basahin po natin ng sabay-sabay. Matthew 2, ayan, 10-11. Pwede po ba? Sabay-sabay po ulit. 1, 2, 3, go! Amen. Ayan. Tama po ba? Ayan. Tapos na. Kung titingnan po natin, once again, yung binasa po natin, yung mga wise men, after nilang mag-worship sa Lord, ano pong ginawa nila? Sila po ay naghandog. Hindi po sila pumunta sa lugar kung nasaan si Jesus ng empty-handed. At kahit na anong gawin po natin, isa po sa bunga ng ating kagalakan is meron po tayong puso sa pagbibigay.
Ay, hindi ko po ito sinasabi para pilitin kayong magbigay sa akin o magbigay sa simbahan. Pero kung alam mong may kagalakan ka sa puso, yung pagbibigay or giving is not questionable for you. Tama po ba? Kaya po nakakatuwa na may mga tao na minsan magbibigay, patago. Bakit? Ayaw nilang ipakita sa lahat na oy, nagbigay ako. Pero ginagawa nila to, nagbibigay sila. Bakit? Kasi ginagawa nila to dahil nagagalak sila, pasasalamat nila sa Diyos, at ginagawa nila to ng patago para hindi ipakita sa tao na ginagawa ko to sa tao, para sa tao. Ginagawa ko to para sa Panginoon. That's why, ang response ng mga Magi, naghandog sila. Di ba po? Hindi sila lumapit sa Panginoon ng empty-handed, and even hindi dinemand ito ni Joseph and Mary. Hindi naman sinabi ni Mary, oy, magdala kayo ng ginto kailangan namin yan. Hindi eh. The moment na pumunta sila doon, ang ginawa nila, nagdala sila ng panghandog sa Panginoon. Ngayong Kapaskuhan, ano ang maihahandog mo sa Panginoon? I'm not saying magdala ka ng ginto. Kung meron ka maidadala, why not? Pero di ba, hindi po yun. Pero ang nais sabihin sa atin ng Panginoon, isang malaking kagalakan na makita niya ang kanyang mga anak na hindi questionable ang pagbibigay para sa kanya. Kaya nga po, every Sunday, kung isa questionable sa'yo ang tithes and offering, pasensya na, utos yan ng Panginoon. It should be non-negotiable sa'yo. Utos yan ni Lord eh. Hindi pwedeng pulitin, oy, bakit di ka nag-tithes? Mag-tithes ka, mag-offering ka, magbigay ka. Because once again, that's an automatic response ng merong kagalakan sa puso. Na merong kagalakan na isa ka sa binigyan ng pagkakataong maligtas ng Panginoon. Nagagalak ka kasi pinagpapala ka ng Panginoon at proven and tested po yan. Diba may mga testimony na nung nagbigay sila kahit na hindi nila alam kung merong babalik sa kanila, ano pong naging response sa buhay nila? Pinagpala sila. Ako, alam niyo po, isang testimony ni Hannah, actually, di ko na pagpaalam to. Pero nag-testify si Hannah dito, isang malaking naging hamon po sa akin nung time na meron po siyang shinare na nung bata pa lang natuto na siyang mag-tithes. Alam niyo po, hindi ko yun makakalimutan. Kaya po, the moment, kasi nung time na yon, nung bata pa ako, syempre hindi ako nagta-tithes, di ko nga alam yan eh. Kaya po alam niyo, first, nung time na narinig ko yon, meron akong alikansya, parang bumawi ako kay Lord. Nung binigay ko nung Thanksgiving, kaya di ba po may mga alkansya tayo, tapos sabi ko dapat savings ko to eh. Pero nung binigay ko po sa Panginoon, ang sarap pala. Isang malaking kagalakan na malaman mo na ito nga bata, mas bata sa akin, natututong magbigay. How much more ako? Ayokong tumandang paurong. Diba? Isang paglago na kung saan magbibigay ka sa Panginoon na hindi mo iisipin na, Lord, babalik mo ba to? Dapat doble ha. Pero you know what? Dinoble talaga ni Lord. May pangpalawan na ako. Wow, praise God! Diba po? Pero totoo, you know what? It's a great joy na the more you give, the more you receive. And yun po yung gustong maibalik ng Panginoon sa simbahan natin, sa'yo, na hindi po dahil sa nangangailangan lang ang church, pero gusto na matutunan natin, gusto ng Panginoon na matutunan po natin na ang pagbibigay should not be questionable para sa kanyang mga anak. Amen. Hello, mga kapatid, may kausap po ba ako? You know what? Ang kagalakan po ay kadalasang ipinapakita bilang tunay na kakontentuhan or contentment. Pag kontento ka, I'm not saying na maging, yan na lang yung gagawin mo. But yung contentment na base sa iyong pananampalataya. Kaya nga kapag sa pagbibigay mo, you know what, dadating po talaga yung time, ang sakit. Tama po ba? May mga nagtatize kasi ang laki ng bonus mo eh. Pero aawas mo yung 10%, ang laki nun eh. Tama ba? Minsan ang sakit ibigay. Pero kung mahal mo ang Panginoon, kung meron kang kagalakan at alam mong kulang pa yan, hindi ka mahihiyang ibigay. Hindi ka magdadalawang isip na ibigay yan sa Panginoon. Bakit? Ibang klase ang balik ni Lord. Di ba po? Hindi man po siguro sa ina-expect natin na amount, pero makikita mo yung pagpapala sa iyong pamilya, pagpapala sa iyong ministry, pagpapala sa lahat ng ginagawa mo. Bakit? Kasi meron kang puso na handang magbigay. You know? When God honored that faith, the moment that you give, more than sa ina-expect mo pa ang darating. Maniwala po kayo. Andyan po sila, Sister Rose, welcome po pala. Di ba po, madalas ko pong naririnig kay Sister Rose na hindi sila binigo ni Lord. The moment na nagbibigay sila,
Kaya nakaka-bless po na malaman na 'di ba po na kapag nagbibigay tayo, yung totoo merong mga patotoo na hindi naman sila pinagkulang ni Lord. Kaya the question is right now, meron po ba tayong puso sa pagbibigay? At hindi mo yan ibibigay para sa tao, kundi ibibigay mo yan sa Panginoon. You know what, mga kapatid, disclaimer lang, hindi po ako nandito, hindi po prosperity gospel ang tinuturo ko. I'm not just speaking financially. But you know what, bakit ko po ito sinasabi? Dahil po isa sa mga nakakasira ng joy sa ating mga puso ay when it comes sa giving. Tama po ba? Pag usapang pagbibigay na, uy, alis na muna ako, bala kayo dyan. Tama po ba? When it comes to giving, nawawala yung joy kasi maraming nag-aaway sa pamilya. Tama po ba? Isang madalas na pinag-aaway ng asawa, pera. Maraming naghihiwalay dahil sa pera. Ayokong sagutin niya, walang pera yan. Ayokong asawahin niya, walang mansyon yan. Ay, walang kotse. 'Di ba? Ang dami pong mga tao na naliligaw ng landas dahil po sa pera. Aminin man po natin sa hindi. Ang sa pamilya, nakakalungkot man, pero ito po ang laging pinagmumulan ng away. Kaya po, ito po yung kailangan nating bantayan. Na kung meron man po tayo sana, kung meron tayong kagalakan sa puso natin, you know what? The more you give, blessing will come naturally. Hindi mo kailangang pisilin si Lord na, Lord, bakit di mo ito binibigay? Paano ka bibigyan? Punong-puno pa, punong-puno pa yung kamay mo. Tama po yung laging illustration sa tithes. Kung hindi ka magbibigay, walang puwang para sa another blessing. Tama po ba? Kasi punong-puno yung kamay mo eh. Di ba po? Kaya kailangan mong ibigay. And then blessing comes naturally. Hindi mo kailangang hatakin si Lord. Lord, pagpalain mo ko nito. Magugulat ka, kinabukasan, may kotse ka na. Amen. Di ba? Pero hindi marunong mag-drive. Di ba? Di ba po? You know what? Again, hindi po ako nagtuturo ng maano. Pero you know, naramdaman ko lang po ito. Kasi ako po personally, wala po akong trabaho. Full-time ako sa church. Pero you know what? Isang patunay na hindi po ako pinagkukulang ni Lord. Meron akong pang pa-adjust. Sana all. Di ba po? Meron ako ng mga bagay na hinihiling ko sa Lord dati nung may trabaho ako. Pero nung naglingkod ako sa Panginoon, doon binigay. Pero hindi ako gumastos, may nagpala sa akin. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi isa pong patunay na pag naging bukas ang iyong puso sa pagbibigay, makikita mo bubuksan ng Panginoon ang durungawan ng langit. Ang pagpapala ay mag-uumapaw sa iyong pamilya. The blessing will come to your family and to the next generation. Di ba po, na magugulat ka, isa kang patotoo dahil nagbigay ka. Amen po ba? Sabi po, Malakay 3:10, madalas nating naririnig, dalhin ninyo ang buong buo ng ang inyong ikasampung bahagi. We are talking about tithes and offering. You know what? Since then, siguro nang nagsimula ang church at alam kong naturo naman po ito. Pero you know what? Kung up until now, questionable pa rin sa'yo ang tithes, mag-usap po tayo. Baka kailangan mo mag-class 101 ulit. Kung questionable sa'yo, kahit mga workers, dapat hindi po questionable, hindi po negotiable sa inyo ang tithes and offering. Diba? Dapat po alam nyo na the moment na nakareceive ka ng blessing, 10%. Dahil kung until now, questionable pa rin sa'yo, namimili ka pa rin, may option pa rin, baka merong problema. Kasi po utos to ng Panginoon. Kaya this is our prayer. Lord, bring back the joy of our salvation so that giving is not questionable for us. And blessing will come naturally in our lives. It's a command na dapat nating sundin. But you know what? Giving is not just a command. Once again, it's an automatic response bilang pasasalamat natin sa Panginoon. Mga kapatid, even yung mga pagbibigay natin, again, lilinawin ko lang po, ang tithes po ay iba sa ating offering. Okay? Na baka yung mga binibigay mong mga gamit dito, ay tithes ko na yan. Hindi po. Yan. Iba po ang offering and tithes. And to remind you, again, yung tithes is non-negotiable. Yung offering, ito dapat yung bukal sa loob mo kung magbibigay ka ng ganitong amount para po sa ministry, para sa ating mga campus ministry, mission, okay, you can give. Diba po? Pero tithes should not be negotiable para po sa ating lahat. Okay, malinaw po ba?
Alinaw po ba? Okay. Tama na yan, Sister Nika, natatamaan na ako. Diba? Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo mag-tights ka. But you know what? Sabi ko po kanina, nakakawala ng joy yung atin, when it comes sa giving. Bakit po? You know, I'm not just speaking financially, but when it comes to God. Marami po ang tumatalikod sa Panginoon pag usapang pagbibigay na. Hindi lang po pera ha. Because you know what, the moment na tinanggap mo ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas, again, not just Savior, but your Lord, it demands giving. Pasensya na po, pero this is the reality. The moment na tinanggap mo ang Panginoon, it will demand your time, your effort, your time sa ministry, sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Kaya po maraming ayaw sumunod kay Lord. Kasi sayang ng oras. Okay na, magbibigay na lang ako. Again, hindi ko po kino-question ng mga nagbibigay sa church. Praise God, pagpapalain kayo ni Lord. But you know what? Isang malaking kagalakan sa'yo at ang may kagalakan sa puso, ang initial response po niyan, automatic response is magdedemand ka magbibigay ka ng oras sa Panginoon. Magbibigay ka ng effort sa Panginoon, para sa Panginoon. Magbibigay ka ng buong buhay mo sa Panginoon. At yun po yung totoo. Diba? Now, the moment na tinanggap mo si Lord, hindi lang bilang tagapagligtas, pero bilang Panginoon. Kaya nga po, bakit maraming nalalayo kay Lord? Kasi hindi kayang magbigay ng oras. Hindi kayang ibigay ang buong buhay para sa Panginoon. Kaya po nawawala yung joy. Kasi when it comes to giving, wala na, Lord, ayoko na. Tigil na ako dyan. You know what? Nung time na si Abraham, tama po ba? Nung sinabi niya na ng Panginoon na ihahandog mo sa akin si Isaac, papatayin. Tama po ba? May narinig po kayong reklamo? Wala. The moment na narinig ni Isaac, ayos na agad siya. Maglalakbay na sila, hinanda na agad nila, knowing na alam niya na ang tagal niyang pinanalangin to, tapos ipapalet go lang, let go mo lang. Tama po ba? Ang sakit nun. Pero paghandog yun, kahit na minsan masakit, gagawin mo kasi ito yung malaking kagalakan sa Panginoon. Ang makita niya na meron kang puso na handang sumunod sa Kanya. Pero you know what? Di ba hindi naman po namatay si Isaac? Pinakita lang ng Panginoon, pinakita lang or hinamon, parang it's a test of faith kay Abraham kung susunod siya. Pero sumunod, it's worship. You know what? Jesus' purpose why He came here is also to give. Pero hindi siya, you know what? Ito nga nakakalungkot pong isipin. Dumating po ang Panginoon dito sa mundo para ibigay ang Kanyang buhay. Pero tayo, konting oras hindi natin maibigay. Konting panahon sa ating pananambahan, hindi natin maibigay. Diba po? Pero isang malaking kagalakan kay Lord nung binigay ang Kanyang buhay kahit na alam nating nag-suffer siya sa cross. Diba po? Tama po ba? Pero ginawa niya pa rin. That's why there's a lot of reason to rejoice. Dahil Lord, hindi ko deserve yung ginawa mo sa akin, pero natanggap ko. Ang dami pong mga taong nangangailangan yan makarinig. Pero yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, isa siya sa nakakarinig nung mensaheng ito. Kaya po, once again, kung makikita po natin kung makikita ng Panginoon ang Kanyang mga lingkod na walang puso sa lahat ng Kanyang ginagawa, walang kagalakan sa Kanyang puso, ano kayang reaksyon ng nagse-celebrate ng birthday? Tama ba? Ano kayang reaksyon ni Jesus? Bayan, yung mga anak ko nag-aaway-away dahil sa contribution, dahil sa exchange gift. Bakit ganito lang? Sabi, 300, bakit puro mug? Di ba po? Bakit ganito? Puro na lang baso, picture frame. Di ba? Mamalay nyo, pagbukas nyo, may mga 10,000. Di ba? You know what? Bakit ko po ito nababanggit? Hindi po dahil sa timely para magparinig. But you know what? Ako po personally, isa po ako sa mga na-remind na oo nga tuwing Kapaskuhan, napapansin nyo, bakit laging paalala ng ating pastor na okay, mag-exchange gift tayo. Dati pa po okay, mag-Christmas party tayo, pero walang mag-aaway-away ha. Di ba po? Kahit sa mga kabataan, walang mag-aaway-away, walang magtatampuhan ha. Tama po ba? Lagi po yan reminder sa atin ng mga leaders natin. Bakit?
Kasi yun po ang nakakasira ng joy ng ating Kapaskuhan. This is the time to celebrate. This is the time to rejoice. Pero ang makikita mo, puro mga kapatid natin nag-aaway, nagtatampuhan kasi hindi nabigyan ng regalo. Hindi nabigyan ng gusto nila. Di ba po? Kaya po, this is the time, once again, bring back the joy of Christmas. And not because of the thing na ibibigay lang natin. Pero, kumbaga, alalahanin natin yung binigay ng Panginoon muna. And it will be an automatic response sa buhay natin. Yung ating heart to give and a heart to worship the Lord. And last point. Ayan, sabi po, third point natin is to bring back the joy of Christmas is to bring back our heart to obey. Sabihin po natin, obey. Pagsunod. Ayan, pagsunod na. Sabi po dito, Matthew 2, chapter 2, verse 12, pagpapatuloy po nung nangyari po sa pagdalaw po ng mga Magi. Sabi po dito, nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na wag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. After knowing na dumating, eto na, nakita na nila ang tagapagligtas si Jesus, isang malaking kagalakan, nag-worship sila, naghandog sila. And right now, pagbalik nila, definitely, di ba po, magagalit sa kanila si Herodes. Di ba? Bakit di niyo sinabi? Bakit? Di ba po? Pwedeng yun yung maging response. Pero the Lord guide them. Kaya po ang nangyari po, inayos ng Lord ang kanilang isipan to make the right decision to obey God more than sa pagsunod niya kay Herodes. Nila kay Herodes. You know what? The joy that they receive manifested in worship, in giving, and even in obedience. You know what? Ang ating pong pagsamba, ang ating pagbibigay, pagsunod yan eh. Tama po ba? Tama po ba? At kung wala kang puso, kung wala kang kagalakan sa iyong puso, definitely, posibleng sumunod ka, pero walang puso. Tama po ba? Sumunod ka lang. Tama po, madalas nating naririnig sa mga magulang. Alam ko po, mag-agree mga magulang. Di ba po, nag-uutos tayo sa mga anak natin? Ay, mga anak natin. Di ba mga anak po natin, pag inutusan mo yan, nagdadabog pa yan. Ano ba yan? Ako na naman. Tama po ba? Tapos minsan sasabihin ng nanay mo, ako na nga lang. Tama ba? Utos ko, gawa ko. Ganun talaga yung boses. Tama po ba? May mga ganun po na mga magulang. Mag-agree ako dyan. Minsan, tapos may bigla ka makukonsensya. Mama, ako na nga. Tama po ba? Kasi nakakalungkot sa magulang na sumunod ka naman, pero wala sa loob mo. Walang puso. Tama ba? Kaya kung makikita po ng Panginoon na lahat tayo nandito, for the sake of responsibility, walang puso ang ginagawa natin sa ating pagsamba, sa ating pagbibigay, sa ating pagsunod, huwag ka na lang sumunod. Kasi nalulungkot lang si Lord. Dahil alam niya ang nilalaman ng puso mo. Na alam niya kung meron kang kagalakan sa puso, alam niya kung totoo yung pagsunod mo. Kaya po, you know what? Ang totoong may kagalakan sa puso, it will manifest in your life na ang pagsunod will not be questionable for you. Kaya po, isang malaking kagalakan ang makita niya, ang mga anak niya ay buong puso na sumusunod sa Kanya. Nagde-devotion, nagpe-pray, nagpa-fasting, nag-church, nag-share ng gospel, nagko-commit sa ministry. Di ba po? Naglilingkod kahit walang bayad. Nagmamahalan. Sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? You know what? Isang napakagandang regalo po ang mabibigay natin sa Panginoon kung sisimulan po nating magkaroon ng puso sa ating pong paglilingkod, sa ating pagsunod sa Panginoon. Ang natanggap po na kagalakan ng mga magi, ng mga wise men, ay nagresulta po sa kanila ng tamang pagdedesisyon. Kaya po sila, di ba, hindi pumunta kay Herodes, pumunta sila sa tamang direksyon. Because yun po yung response ng kagalakan na mula po sa Panginoon. Kaya po, kung nabanggit ko po kanina, isa sa mga nakakasira po ng joy ay ang ating mga, when it comes to our giving, definitely even sa ating pagsunod. Pag may mga taong ayaw sumunod sa Panginoon, nawawala, parang nakakasira ng joy. Tama po ba? Mga ministry heads, mga leaders, tama po ba? Sobrang nakakalungkot na yung mga handle nyo ay hindi sumusunod. Tama po ba? Ilang beses mo nang pinagsabihan, ang tigas ng ulo, ang sakit sa loob. At there are times maraming leader na nag-give up. Bakit? Kasi
wala na, nawawala yung joy kasi nakikita niya na wala namang sumusunod. Diba? Wala namang nagiging, walang nararating yung pagsunod ko sa Panginoon. Kaya po, you know what, it's a reminder for us, bring back our heart to obey. And you know what, once again, isa po sa nakakasira ng joy po natin ay yung mga taong bago sumunod, puro reklamo. At you know what, nakakatawa man po, pero every Christmas, na-remind nga po ako, kasi one time, na-share ko po to sa mga kaibigan ko na, dati po, wala po akong inaanak, sa totoo lang, wala po akong inaanak before. Tapos po, nagtanong lang ako kay Lord, Lord, bakit walang kumukuha sa aking ninang? Mukha ba ako mahirap? Naging tanong ko po yan, mukha ba ako mahirap? Bakit ayaw niyo akong kuning ninang? Tapos, edi puro reklamo ako. Tama po ba? Puro reklamo ako. Tapos, after na sinabi ko yun, dami nagtanong sa akin, pwede ka bang maging ninang? Kaya po ngayon, parang nasa 20 na ata yung inaanak ko. Kaya nagsisipo ako. Charot na joke. Joke lang po nandiyan yung inaanak ko eh. Diba po? Pero parang bebe mano pa rin kayo kay ninang. Pero bawal na po. Bawal na. Last na. Kaya po, alam niyo po, parang sabi ko, bakit kaya may mga tao na gawin ito, may reklamo. Pag hindi ginawa, may reklamo. Walang Christmas party, nagreklamo. Pero nung may Christmas party, may reklamo pa rin. May exchange gift, may reklamo. Nung wala exchange gift, ano ba yan? Bakit walang exchange gift? Ang hirap naman. Diba po? Bakit ganon? Bakit? Nakakalungkot, pero ito po talaga ang nagiging rason kaya nawawala yung kagalakan sa ating mga puso. At ang mga taong reklamador, yan po yung mga tinatawag po nating immature. Sorry po, immature po ako nun. Pero you know what, totoo po eh. Di ba po, kung isa ka sa mga nakatanggap ng kagalakan na yan, huwag ka na lang magsalita. Kung meron kang nararamdamang ganyan, lumapit ka kay Lord at sabihin mo, Lord, bakit ito yung nararamdaman ko? Baka nawawala na yung kagalakan sa puso ko. Bring back the joy of my salvation. Bring back the joy in my heart. Bring back the joy of my worship, my giving, my heart to give, my heart to obey. So that pag sumunod ako, hindi ako magrereklamo. Susunod ako kahit na hindi ko alam ang mangyayari. Pagpapasakop. Yan po ang tinatawag na submission. And you know, right now, hindi ko po ito sinasabi. Baka kasi mamaya sabihin niyo ako, bakit nagpaparinig si Sister Nika kasi alam niya yung nangyayari. But you know what? Hindi lang po dahil sa nangyayari po at nangyari. Kasi paulit-ulit namang nangyayari. Hindi lang po sa church, even sa school. Tama ba mga students? Laging nag-aaway, nagtatampuhan. Kahit sa work. Tama po, yung isang ko nga po kaibigan nagre-reklamo, ano ba yan, Christmas party, walang pagkain. Diba po? Ano ba yung Christmas party? Ito lang, puro puro preacher frame, puro ganito, puro reklamo. Wag kang mag-celebrate. Pero pag hindi naman nag-celebrate, puro reklamo pa din. You know what? When you receive the joy from the Lord, di ba po, again, ang pagrereklamo ay hindi po nakakalugod yan sa Panginoon. Parang kino-question mo yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Di ba po? Kaya kung ayaw mong magbigay, kung ayaw mong sumunod, okay. Ayan, pananagutan mo yan sa Lord. Pero hindi ka na nga susunod, magrereklamo ka pa. Di ba? Kasi pag narinig pa ng ibang tao, even sila nawawala na yung joy. Tama po ba? Naaapektuhan sila. And, you know, napakagandang paalala that once again, ang rason ng Kapaskuhan ay makita ng Panginoon yung kanyang mga anak na sumasamba sa Kanya, may puso na magbigay ng oras ng maghandog sa Panginoon at handang sumunod. Pero kung makikita niya tayo na nag-aaway-away, nagtatampuhan, walang puso sa ginagawa, di ba po, parang anong nararamdaman ng may kaarawan? Di ba po, nalulungkot. Nalulungkot. Kahit nabigyan mo si Lord ng 100 cake, pero kung gagawin mo yan ng dahil lang sa responsibilidad pero walang puso, wala lang yan kay Lord. Sayang yan. Kaya, you know, as we end, you know, bakit po natin ito nire-remind? Because, you know, isa pong paalala po sa atin, way back then, nung pinanganak po ang Panginoong Jesus, di ba isang malaking kagalakan sa mga Magi, sa ibang mga tao. Pero wag po nating kakalimutan, nung dumating din po ang Panginoon dito sa mundo, maraming tumanggap, pero marami din pong nag-reject sa Kanya. Tama ba?
At sana po hindi po tayo isa doon. Kaya po nakakalungkot. This is actually the time para bumawi kay Lord. Lord, naranasan mo na yung rejection way back then. You were despised. Lord, you suffered a lot way back then. At ngayon, up until now, magsasuffer ka pa rin dahil yung mga anak mo ay ayaw maglingkod, ayaw sumamba, ayaw magbigay, ayaw sumunod. Once na wala tayong puso nung tatlong bagay na ito, walang kagalakan, you know what? Isa na rin po tayo sa nagre-reject sa ating Savior. Are you getting my point, mga? And even kahit Isaiah 53:3, na-prophesy na sa tutuusin, deserve ni Lord na pagdating niya dito, pwede siyang paglingkuran ng lahat. Dapat pwede niyang i-demand, paglingkod kayo sa akin lahat. Pero pumunta siya dito sa mundo natin. Di ba po? Sa sabsaban. It's a sign of humility. At nandito po siya para iligtas yung ating sanlibutan. Pero you know what? I'd like to remind you, that's why the Lord is reminding us right now to bring back the joy in our hearts dahil pine-prepare tayo ni Lord sa muli niyang pagbabalik. That's why yung joy to the world, once again, let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing. And yung mga creation niya, ang nais ng Panginoon, makita niya ang kanyang mga nilikha na merong puso na handang sumamba, magbigay, sumunod sa Kanya. At yun lang po yung nais ng Panginoon na regalong maibigay natin sa Kanya. At kung hindi po natin maibibigay, tayo din po isa sa mga Pariseo, isa sa mga tao way back then na magre-reject kay Jesus. Kaya as we end, maaari po ba tayong tumayo sa oras na ito? Now what? I believe, wag niyo pong mamasamain, wag niyo pong ma-misinterpret yung message natin ngayon. I'm not saying na, oy, grabe naman, ko-condemn si Sister Nika. But you know what? This is actually the time to remind us na meron pang chance to ask the Lord, Lord, restore the joy of my salvation. Restore the joy of this Christmas. Kasi ang lungkot na puro away. Di ba po, ang daming mga tao, ang daming mga bagay ang nangahatak sa amin o nag-aalis sa amin ng kagalakan sa aming puso. That's why this is the time to ask the Lord, ibalik mo sa akin yung puso ko, Panginoon. Puso sa'yo. Pusong may kagalakan. Pusong handang sumamba. Pusong handang magbigay. Pusong handang sumunod. And this is the best gift that we could ever give sa ating Panginoon. Why? Because even tayo, we receive the greatest blessing na hindi matutumbasan ng kahit anong pera, kahit anong bagay, kahit anong ginto. Tama po ba? That's why, yung ating worship song right now, ni-request ko po talaga yan kay Red, personal. Dahil po, you know what? I want us to have this kind of prayer sa buhay natin. That, Lord, may your favor be upon us. Lord, kasi po ang mundong ito, ang dami na pong humahatak sa amin para mawala yung kagalakan namin. Tama ba? Problema sa pamilya, problema sa relasyon, problema sa ministry, problema sa church, problema sa iyong mag-asawa, problema sa inyong magkakapatid. Ang daming pwedeng makaagaw po ng ating kagalakan. That's why, ito pong awitin na to, may this song be our prayer sa ating buhay. Not just sa ating buhay, sa ating sarili, but even to our family, to your children, to the next generation, na makikita ng susunod na henerasyon na ang mga lingkod niya ay dala-dala yung kagalakang mula sa Panginoon. Because knowing na merong Diyos na tagapagligtas, na hindi mo naman deserve talaga yung kaligtasan, pero binigay sa'yo. Bakit? Ganyan ang pagmamahal sa'yo ni Lord. Pero kung hindi mo pa ito natatanggap, posibleng tinanggap mo by words, by your opening your mouth, yung pagtanggap mo sa Panginoon. Pero until now, wala kang kagalakan sa puso. This is the time to ask the Lord, once again, Lord, bring back the joy of my salvation. Kaya po yung chorus ng kanta natin, Amen. Ang meaning po niyan is, so be it. Whatever you are praying right now, especially this Christmas, you know what?
more than sa mga regalong matatanggap natin sa mga inaasahan nating tao. This is the best gift, blessing na dapat hingin natin, yung joy na nagmumula po sa Panginoon. And it will manifest to your family, to your children, to the next generation. Kaya sa oras po na ito, sabi po dito, Numbers 6:24-26, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. And the reason why posible ngayon merong umaagaw sa iyo, umaagaw ng kagalakan sa iyong puso, this is the time. May the Lord bless you. May the Lord's face shine upon you. Ang kagalakan ay makita sa buhay mo, sa pamilya mo, sa ministry mo, sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Pero hindi mo yan mararanasan if you are not willing or if you are not open to receive that blessing. That's why sa oras na ito, itaas po natin ang ating mga kamay sa ating pagsama. Because this is actually a benediction, a declaration na kung saan, Lord, pagpalain mo ang aking pamilya. Lord, pagpalain mo kasi nawawala na yung joy sa aming pagsamba. Pagpalain mo yung puso ko kasi puro reklamo na ako. Lord, pagpalain niyo po ako, ang pamilya ko, dahil may mga sakit ang pamilya ko ngayon. Lord, kailangan namin, I need provision right now. As you raise your hand, this is a declaration ng Panginoon na sinasabi sa mga Israelita, and the Lord is also telling us, receive that blessing. May God's favor be upon you. Let's worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We honor you. We praise you. Thank you for this blessing, O God.
oras po na ito, naniniwala po ako na sa oras na ito, habang nakataas ang iyong mga kamay, isa ka sa gustong pagpalain ng Panginoon. I know you want to receive that blessing from the Lord. You want your favor, yung pabor ng Panginoon sa pamilya mo, sa inyong mag-asawa, sa inyong relasyon magkakapatid, sa inyong ministry, sa inyong simbahan, sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral. I know a lot of us right now, gusto natin ito. That's why as a declaration, and as we receive that blessing, itaas po natin yung ating mga kamay, and the Lord sees your heart. Kung yung puso mo ay totoong puso ng pagsamba, totoong puso na handang magbigay sa Kanya, puso na handang sumunod, pusong may kagalakan. And you know, right now, mga kapatid ko po sa Panginoon, huwag po nating hayaan na merong magnakaw ng joy na binibigay sa atin ng Panginoon. That's why right now, our prayer that the Lord's favor be upon us. Panginoon, I speak blessing sa akin pong mga kapatid sa Panginoon right now. Meron pong nakakaramdam na posibleng nawawala na yung kanyang kagalakan sa puso. Kaya po sa kanyang paglilingkod, Lord, ay posibleng napapagod na siya. Gusto niya nang bumitaw. Lord, I speak blessing. Restore the heart to obey, O God. Lord, meron po dito na posibleng sa kanyang pananambahan ay wala ng puso. Lord, wala ng kagalakan dahil posibleng marami siyang pinagdadaanan sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. But right now, Lord, sa pangalan mo lamang, Jesus, I speak blessing of restoration, that joy in their heart, Lord. Sa kanyang pagsamba, muli mong ibabalik yung apoy, the moment, the first time na nakilala ka niya. Bring back our first love sa'yo, Panginoon. Lord, as we end this year, Lord, as we celebrate also your birth, oh God, ibalik mo yung kagalakan ng aming mga puso dahil merong Diyos na tagapagligtas, Panginoon, na isinilang dito sa mundo, oh God. Binigyan mo ng liwanag, binigyan mo ng pag-asa ang madilim naming mundo, Lord. Kaya, Lord, you deserve all the glory, Panginoon. Kung meron man dito na posibleng questionable lahat sa'yo ng mga nabanggit ko kanina, you know what? This is the time that I speak blessing in your life. Nabuksan nawa ng Panginoon ang iyong puso, ang iyong isipan, na hindi mo ito lahat gagawin para sa tao, para sa akin, o kahit sinong leader na nandito. Gagawin mo yan para sa Panginoon. Kaya this is the time, habang nakataas ang ating mga kamay, this is also a symbolism as we receive that favor, that blessing from the Lord. Lord, may your favor be upon our family, Lord, to the generation, to our children, oh God, sa lahat ng mga anak dito, Panginoon, sa lahat ng mga pamilya, sa lahat ng aming pangangailangan, Lord. We speak blessing, oh Lord. Bless us, oh Lord. Bless us, and we pray that, Lord, wherever we go, you will be with us, oh God. That, Lord, remind us that even in our weeping, sa mga panahong nalulungkot kami, sa mga panahong hindi na po namin kaya, Lord, muli mong ibalik yung kagalakan na alam naming hindi nawawala dahil ito'y mula sa'yo, Panginoon. Meron mang may makakaramdaman dito, Lord, we speak healing, Lord, in Jesus' name. We speak healing, we speak, Lord, yung mga tao, posible meron po dito mga magkakagalit, nagkakatampuhan, nagkakasamaan ng loob. We speak blessing of forgiving heart, oh God. Lord, we pray for unity of this church. We pray, Lord, that our heart, Lord, ay patuloy na ayusin mo, baguhin mo, bring back, restore, Lord, the joy of our salvation, oh Lord. And even in our giving, Lord, sa aming pagbabalik sa iyo, even sa aming pagbibigay ng oras, ng panahon, ng buhay, Lord. Lord, ayusin mo ang aming puso so that this is not questionable for us. Lord, pagpalain niyo po ang henerasyon na ito. Pagpalain niyo po ang bawat pamilyang kasama ko po ngayon. At ikaw, alam po namin, nakikita mo ang
joy of our Christmas as we celebrate your birth. Naway makita rin po namin ang kagalakan sa iyong puso, na makita mo ang iyong mga anak na nagdiriwang ng kaarawan mo, nagdiriwang ng may kagalakan sa puso, nagkakaisa, nagmamahalan. Lord, kaya Lord, ikaw po ang maging sentro ng aming simbahan, Lord, ng aming pamilya. We are praying that even sa mga darating na celebration namin, sa tahanan namin, dalangin po namin na maipadama din po namin sa aming pamilya, Lord, yung pagmamahal mo. Maipadama namin, Lord, yung pabor na ibinigay mo din po sa amin, O God. And we declare, Lord, nalalabas kami ng lugar na ito, dala-dala ang iyong mga pangako na mga hawakan po namin sa aming buhay. We declare your blessing, favor, miracles, healing, victory sa aming mga buhay, Lord. And this is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Amen.